Nasa ating pong linya, Chairperson ng Federation of Free Farmers, si Ginoong Leonardo Montemayor. Kalyoni, good morning po sa inyo. Sir, si Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa. Kalyoni, good morning. Maraming salamat kasamang Orly. Good morning din po sa lahat ng ating tagapakinig. Ako po nagpapasalamat dahil isa sa gusto nating tutukan ho ngayon ay yung ating mga magsasaka sa punto pong ito na kinakailangan natin ng sipag ho nila at sakripisyo para mapanatili pong meron tayong mailalagay, makikita sa ating mga hapagkainan. Kumusta ho ba ang problema ng mga magsasaka lalo na ho doon sa nabalitaan namin kahapon na may mga ibang hindi nagagamit yung kanilang mga traktora, mga makina dahil hindi raw sila pinagbebentahan ng petrolyo dahil bawal pong ilagay sa container na ho mga petroleum products sa Kalyoni. Opo, tama yung ulat na yon na kasamang Orly. In fact, kanina lang may nakausap ako taga Kamiling Tarlac. Opo. Ang reklamo po ng mga magsasaka natin doon, pati na rin ang mga pangkaraniwang namimili po ng mga fuel products, nirarasyon na po yung bibili ka ng diesel ay maximum 10 litro. May limitasyon. Limitado mabibili mo. Yung kadalasan naman mangyari sa pangkaraniwang magsasaka, pag namimili siya ng diesel, halimbawa, ang hindi po naman sasakyan ang dinadala doon o traktora Ang dinadala po yung plastic na lalagyan. Container. Na ang pwede pong ikarga doon 1 galon. Yun, bawal po yun. Pinagbabawal po ngayon yun. Paano yung mga magsasaka na nagpapatakbo na po ng kanilang halimbawa, combine harvester o kaya thresher. Gumagamit po ng diesel yan at pag dinadala po sa bukid, galon-galon pong dinadala paumpisa na po yung anihan ng palay. O anong gagamitin na equipment kung hindi makaandar yung combine harvester o di kaya yung thresher hindi umandar gawa ng wala pong hindi ba sila pwedeng lumapit Kalyoni sa ating mga municipal agriculturist para matulungan sila at least merong titiyak at merong maniniguro na itong mga ito hindi ito mag-hoard, hindi magtatago ng produktong petrolyo. Gagamitin ito para meron tayong maani sa ating sa sektor ng ating agrikultura. Kalyani, may ganun bang nakikita kayong solusyon o tugon sa sitwasyong yan? Palagay ko dapat merong utos mula po sa higher ups kasi kung makikiusap lang yung natin, municipal agricultural officer o agriculturist, pahirapan yon. Kasi siyempre sa mga istasyon po ng gasolinahan, ang dami ring mga customer na nagpapakarga. Mabuti kung bibigyan ng priority yung mga malilit na lalagyan. Mukhang kailangan kumilos ito dahil sabi nyo nga marami tayong dapat gawin sa mga sakahan natin ngayong buwan na ito ng Marso. Siguro dapat bukod sa DA, sino sa tingin nyo pwede kaya ang DOE bumalangkas ng mga pamamaraan para tiyakin na magagamit yan. Sample yung nakikita natin yan sa ating radyo na TV pa pag panahon ng anihan na Kalyoni. Aside from yung natin mga pananim pala, Orly, yung ating mga mangisda, ang ginagamit nila gasolina sa kanilang mga pump boat para makahuli ng isda sa laot, di ba? Paano ngayon yun kung bawal yung mamili ng gasolina ang ginagamit mo kung hindi po yung lalagyan na by the gallon, kung minsan pa nga ginagamit yung bote po ng soft drink. Anyway, mamaya meron tayong makakausap dyan pero siguro dapat talaga merong marinig tayo. Matiyak o ni DOE and Department of Agriculture. Alam naman kasi sa bawat bayan kung sino yung magsasaka, sino yung mangingisda. Bakit parang lahat ay pinagdudahan na ho ngayon? Dahil meron pa prohibition, may pagbabawal na ilagay sa mga container, simple container, bibili nilang petrolyo para sa kanilang mga makina, Kalyoni. Tsaka siguro dapat palay ko naman rasyonable. Sa kaso po ng ating mga magbubukid o mga mangisda, iba yung sitwasyon nila. At the same time, kailangan pagbigyan sila dahil ang kanilang produkto po ay pagkain para sa ating lahat. Okay. So yung mga limitasyon o lalo na sa mga maliliit na containers, dapat po siguro yun. Bigyan po sila
bigyan sila ng exception. Okay. Panghuli na lang, Leonie, kumusta ho ngayon yung sektor nating mga magsasaka? Meron na bang paggalaw? Meron na bang adjustment? Lalo na sa mga fertilizer na ating inaangkat mula Middle East. Kumusta na ho ito? Yun nga po, masyadong nakakabahala ka, Orly, kasi at some point, yung presyo siyempre ng mga synthetic fertilizer, na mostly inaangkat naman natin yan from abroad, Mm-mm. matatamaan po ng yung supply limitations po, galing po na sa gitnang silangan, Opo. para po sa abono, pati po yung presyo po ng krudo. Kasi yung presyo naman ng krudo, makapekto po siyempre sa ating mga fuel costs. At saka problema rin yung shipping costs, di ba? Mm-mm. Pag nagmahal po yung mga singil po ng mga barko, naku, patong-patong po yung niyan. Epekto po niyan. Anyway, Leon, siguro magkausap pa ulit tayo. Kumustahin natin itong mahalagang mga araw na darating. Itong pangalawa hanggang pangatlo hanggang huling linggo ng Marso sa sitwasyon ng ating mga magsasaka, sakahan, sa sitwasyon pong meron digmaan sa gitnang silangan. Leonie, maraming salamat sa iyo. Thank you, Orly. Thank you for Ingat bringing kayo po. attention sa problema ng mga farmers natin. Lalo Ingat dito po kayo. sa Ingat po kayo. supply po ng fuel. Thank you po. Thank you po, sir. Chairperson Thank you. ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated, si Ginoong Leonardo Leonie Montemayor, ang inyo pong napakinggan.